So we have here another example. Ang sabi po dito, locate the centroid or the x-bar and y-bar of the shaded area enclosed by the curve y squared is equal to ax and the straight line shown. Hint, observe that the curve y squared is equal to ax relative to the y-axis is on the form y is equal to kx squared with respect to the x-axis. So dito, kung titingnan natin yung problem, di ba? So baka usually gagawin nyo agad dito, nakita nyo may curve. Mag-i-skip agad kayo kasi hindi naman ganito yung naituro ni sir. Wala naman naituro si ma'am na ganito na problem. But without realizing na pwede nating i-approach siya sa calculus. Pwede naman. O, babalik lang tayo ng konti dun sa may area between two curves. O kaya area under a curve. Pwede po yun. But we are not doing that today. Hindi na natin gagawin yun kasi syempre kinalimutan nyo na nga yun. But the point is medyo mahaba pa kasi yun. Mag-i-integrate pa kayo. Gagawa pa kayo ng equation ng line since hindi naman kompleto yung equations yun na binigay ni problem. Though meron kayong 6 saka 12 na dimension, makakakuha kayo ng equation doon. Okay? But instead, we could just use the formula. Okay? So, kung titingnan natin yung problem and sinabi rin doon sa equation na y squared is equal to ax, obviously, that's a parabola. Parabola po yan. Paano magiging parabola yan, sir? Okay, sige, bubuin ko yung parabola para maniwala kayo. Ayan po ang parabola. Okay? Parabola yan, both from the equation, dahil second degree, quadratic equation, opening to the right, kasi nga, naka-square din yung y. Dalawa yung value ng y. And in-extend ko lang po yung figure. Okay? Pero parabola po yan. So, ano gagawin natin? So, gagawin pa rin natin yung steps na ginagawa po natin sa previous examples. So, gagawin natin po is, etong isang buo na to, yan ay parabola. Ayan, yung portion na yan. Ano po ba, sir, ang gagamitin namin na formula dyan? So, hindi lang kasi siya kasama dun sa may, sa mga formula na pinresent natin na nakatabulate. Kasi nga, hindi naman siya ganun ka-basic shape. Hindi naman siya ganun ka-basic shape. Anyway, ano ba ang area ni parabola? Ang area po ni parabola, area ng parabola is 2/3 base times height. Okay? 2/3 base times height. So, paano mo malalaman kung sino yung base dyan, sino yung height? O di kung sino yung nakapahiga po. Yun po yung base. Kung sino yung nakapatayo na portion, yun po yung ating height. Okay? So, kunin natin yung area ng parabola. And then, saka po natin, kuhain yung area ng triangle na ito. Sa baba. Ayan. Ano ba ang area ng triangle? 1/2 base times height. Okay, for our the centroid naman, so possible ilolocate natin baka nandito yung centroid ng ating parabola. Okay? So sige, ihiwalay ko muna yung drawing ng parabola natin. So possible, halimbawa, ito po yung ating parabola. Dito yung centroid natin. Tingnan natin yung distances. The distance from that point, yung centroid natin, wala. Sorry. Yan. Mula dyan, papunta sa face na to ng parabola, yung distance na yan, tawagin natin na x-bar. Ay, x-bar tuloy. Sorry. 3/8. 3/8. Pero may kasama pa yan. Diba? So, itong part na to, yan yung height. Example, height. Yan. 3/8 height. Or 3/8 h. And then, the distance mula sa centroid. Ayan. Papunta naman dito sa face na ito, yung distance na yan ay 2/5. Tapos ito ay base naman ito. O di base. Okay? So, yan yung ating value. Okay? Paano pag ganito naman? Halimbawa, nakapatayo naman. For example lang nakapatayo yung inyong parabola. Paano mangyayari? O, andito for example yung ating
centroid. Ano, wala. Okay? So, ito, tawagin natin base. Ito ay height. Ayan. So, yung point na ito, yan, mula dyan, papunta dito sa face na ito, yan naman ay 3/8b. Okay, zoom ko na nga. Wait lang. 3/8b. Ayan. Tapos, mula sa point na yan, papunta naman dun, dito sa face na to. Yan. Papunta sa face na yan, ng parabola. Yan po yung ating tinatawag na 2/5 h. So, as you can see, nagkabaligtad lang. Yung h and b. Saka partner na 2/5, saka yung 3/8. Okay. So, hindi naman natin gagamitin ito. Okay? I-adapt natin itong naunang drawing. So, mamaya, kunin natin yan. Lipat ko lang to. Dali natin dito. Anyway, ayan. So, proceed tayo. Kunin natin ito yung first shape. Ang first shape natin is yung parabola. Ang second is yung triangle. So, first one, second one. Area natin. So, 2/3 ng base natin na 12. And then, yung height natin na 6. Ito po ay magiging 2/3 times 12 times 6. Ayan. So, we have 48. Ano ba unit nito? Feet. Feet squared. And then, we have triangle na 1/2 or 1/2 base na 12 times height na 6. We have 1/2 times 12 times 6. We have 36 feet squared. So, now let's proceed to our x bar from y axis. Okay. So, mula dyan, papunta po dito, yan yung ating x sub 1. And then, mula naman, di ba, ang centroid ng triangle naman. Di ba, pag triangle, ganito, ang centroid nandito. Okay? So, kaya nga po itong, ay, mali. Kaya nga, yung centroid ng triangle is nandito po. Ano lang to? Assumption lang. Ano? So, yung distance niyan, papunta dun sa reference mo na y-axis, ayan yung tawagin nating x sub 2. Okay? So, going back sa area pala, lalagyan ko ng negative yung area 2 ha, kasi nga ibabawas mo. Okay. Paano natin kukunin si area 1? Okay. Si area 1 po, si x sub 1, dun tayo sa pink na drawing dito po. Tingin tayo. Diba ito yung reference mo na y-axis? Diba? Ito yung centroid mo. Which is ito din yun eh. Hindi lang accurate. Hindi lang magkamukha yung drawing. Ano? It lang. Try ko na magkamukha sila. Todo na yan. Yan na po yun. Okay? Ang kailangan mo na distance is ito. Yan yung x sub 1 mo. Okay. Yung buo na yan, di ba? Yung buo na ito is b o yan po yung 12. Paano natin mapapalabas si x sub 1? Eh, di bawasan natin ng 2/5 nung base. Ano ba yung base? Yun nga po yung 12. Di ba? Times 12. Okay. 12 minus 2/5 times 12. So, we have 7.2. Okay. Next, kunin natin yung sa triangle. Okay? So, we have here yung triangle. Sige, dito ko gagawin. Triangle. Ito yung centroid. Ang kailangan mo na distance is ito. Ito kasi reference mo eh. Yan ang kailangan mo. Yan si x sub 2. Diba? Dalawang way lang naman yan. Si x sub 2 equal yan sa 2/3 nung mismong base natin, which is 12. Or, pwede naman din, x sub 2 is equal to the whole base na b
bawasan mo nung distance na ito. Sino ba yan? Yan po yung 1/3 ng base. Okay? So, B minus 1/3 ng B. Or, mag-arrive ka pa rin sa 2/3, diba? Okay? So, in short, kahit ano sa dalawang way yung kunin mo, gamitin natin yung nasa taas. We have 2/3 ng 12. Okay? 2/3 ng 12 is 8. I hope clear po tayo doon. Okay. Doon tayo sa formula natin. We have area total x bar is equal to A1 x1 plus yung negative mamaya na yung negative. Area 2 x sub 2. Substitute. Wala pa tayong area total. Kunin natin. Okay. Doon naman sa area total, kunin natin. Pero kulang ng negative to. Yan, may negative yan. Kasi may negative to. Di lang nalagay. Sorry. Okay. 48 plus negative 36. We have area total na 12 feet squared. Okay. Substitute the values. We have 12 na 80. Yung kinukuha na x bar. A1 is 48 times 7.2 plus negative 36 po. Multiply by 8. Okay. Now we get the x bar. So 12 times x bar multiply by x equals 48 7.2 plus negative 36 times 8. So now we have the value of x bar. Double check lang natin if tama po ang values. Yung ating x bar would be 4.8 feet. Okay? Feet from the y-axis. Since positive value po ang ating nakuha, possible na from y-axis papunta sa right yan. Andyan po yung ating x bar. Okay? So now let's proceed to our y bar. Ayos lang natin yung ating values. Dudusog ko lang dito. Bakit may nakalagay dito ganyan? Ayan. Okay. Para magka-space yung ating y bar. Okay. Next, we have the y bar from x-axis. Okay. Ang magiging y bar naman po natin is from x-axis. Balikan natin yung ating centroids. Yung kulay pink, ayan. Centroid yan ni parabola. So, the distance from that point papunta sa x-axis na reference, that would be the y1. Paano ba natin makukuha si y1? Lipat tayo doon sa kabilang figure. Ito yung ating kinukuha na value, which is, siya si 3/8 times the height. Okay? 3/8 times yung ating height na 6. 3/8 times 6. Or 2.25. And then, we get the distance from this centroid ng triangle natin. Papunta po dun sa reference natin na x-axis. Ito po yan. Okay. So, yan ay simply 1/3 ng, ano ba yung height na ito? Yan yung 6. Okay? 1/3 ng 6. Or simply, 2. Hindi ko na po kinalculate, sorry. 1/3 ng 6 is 2. Okay. Going back to the formula, 80 y bar is equal to A1 y1 plus area 2 y2. We have area total na 12. Y bar is equal to 48 times 2.25 plus negative 36 multiplied by 2. And y bar will be equal to 12x 48 times 2.25 plus negative 36 times 2. Our y bar would be equal to 3 feet from our reference na x-axis. Again, positive po ang nakuha natin na value. Therefore, nasa taas po siya nung reference na x-axis. Andi dito po siya. Okay? So, sige, try nating i-locate. Yung x daw ay nandito 4.8. Baka nandito po siya. Lang hanapin natin. Baka nandito sa portion na to. And then, asan yung isa? 3 feet. Baka nandito yan.
Yan. Andito oh. Andito siya. Ay, ibahin ko yung kulay. Andito. Alisin ko to. Ayan. So, possible po, andito yung ating centroid. Ayan yung centroid natin. And as you can see, nag-lie siya sa loob ng mismong figure na ito. Andito sa loob na yan yung ating centroid. Okay? Centroid, 4.53. Tama. 4.53. Okay? So, now we have our centroid for this given figure. Okay? So, I hope clear po yung ating mga examples for today here in centroid.